Maalinsangan ng gabi. Nang umuwi si Alisa mula sa trabaho, tagaktak ang pawis niya dahil sa haba ng nilakad at kung titignang mabuti halos magdugtong na ang kilay niya. Paano ba naman kasi at nagtatatakbo siyang sinalubong ng asawang si James. Love, nakauwi ka na pala. May 100 ka ba dyan? Malapit na ang 9 PM draw. Sayang naman kung di tayo tataya. Baka manalo. Nanginginig pang sabi nito. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Una mo pang hinanap yung pantaya mo, imbes na magtanong kung nakakain ba ako ng tanghalian kanina. Napakamot ito ng pisngi. Oy, kumain ka na ba? Hindi pa. May kanin na ba sa bahay? Para ulam na lang sana ang bibilhin natin. Wala pa eh. Kung yun na 100, bibili ako ng bigas at para makapagsaing na ako. Nadismaya si Alisa. Wala ka bang ibang pocket money dyan? Talagang hinintay mo pa ako? Ano oras na? Dumukot siya ng 100 piso sa wallet at binigay sa asawa. O yan, bilisan mo para makakain na tayo. Sige. Pag-uwi ng bahay, nakita niya nagkalat ng mga damit sa sahig. Nariyan pa ang mga platong hindi nahugasan at mga filter ng sigarilyo sa kama. Pinagpag niya ang higaan. Bago pagod na humilata doon. Wala siya sa mood para maglinis dahil nag-uumpisa ng kumirot ang kanyang likod. Ilang minuto siyang tumitig sa butas ng kanilang kisame bago nakatulog. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa matinding gutom. Bumangon siya para maghalughog na makakain sa lutuan. James! Akala ko ba bumili ka ng bigas? Wala pang sinaing oh. Ayan ba? Huwag ka mag-alala. May binili akong biskwit para sa'yo. Nandiyan sa mesang katabi ng kama. Buong araw ako nagtrabaho, tapos ito ipapakain mo sa akin? Binigyan kita ng 100, di ba? Makakabili ka na ng 2 kilong bigas dun sa perang yun. Nilapitan niya ang asawa sa mahabang silya at nakita itong nagpipipindot sa online sugal. Huminga siya ng malalim. Ipinang-cash in mo ba yung binigay ko, ha? Kaya wala pa tayo masaing kasi pinangsugal mo na naman? Hindi ah. Inutang ko to kay paring Dennis. Nawala kayo 100 mo, nahulog sa daan. Hindi siya makapaniwala sa naging sagot nito. Tinitigan niya ang asawa at umiling. Ano lumabas sa draw kanina 9:00? Walang kahit isang numerong tumama. Talo. Saan ka kumuha ng perang pinantaya mo? Natahimik si James. Hinintay ni Alisa na matapos ito sa paglalaro bago umupo sa tabi. James, ano bang problema mo? Lulong ka na sa pagsusugal. Kahit yung pangkain natin, yun na lang meron tayo, nakukuha mo pang itaya dyan sa walang kwentang laro na yan. Ha? Hindi mo sasabihin yan. Kapag nanalo ako ng milyon-milyon, Alisa. Gusto mo naman siguro na kilalanin pa kita oras sa pabaldo ako, di ba? Dapat di mo ako kinokontra. Para naman sa ating dalawa to eh. Ang liit nga lang na 100, iniiyakan mo pa. 100 ngayon, 100 bukas, iba pa yan sa online sugal mo. James, hindi tayo dumudumi ng pera. Kung magwaldas ka para bang anak ka ng kusino mga negosyante dyan. Kailan ka nanalo sa sugal? Ni isang beses hindi ko maalalang nanalo ka sa pagtaya mo tapos ganyan ka kung sumagot? Di naman kita pababayaan, Alisa. Tsaka di kita pinababayaan ah. Sinisigurado ko pa na naman kumakain ka. May bahay tayo na tinitirhan. Ito na nga lang pampalipas oras ko, namumulis ka pa. Hayaan mo na lang kasi ako. James, gusto ko magbago ka. Kasi hindi na normal yan. Mas pinipili mo na yung sugal kaysa sa pangkain natin. Doon pa lang dapat alam mo nang hindi na tama to. Naintindihan mo na ba ako? Tigil mo na to. Tumango ito at yumakap sa kanya. Oo na, titigil na. Napapabayaan mo na yung sarili mo. Hindi ka naman ganyan dati noon ah. Noon hindi mo hinahayaan na wala kang gupit. Pero ngayon wala ka ng pakikit ang haba-haba na ng balbas mo. Oo nga. Tinabi ni James ang cellphone at humarap sa kanya. Nanlilimahid naman si Alisa sa pawis nito, kaya lumihis siya. Niyayakap ka na, umiiwas ka pa. Sinong tatagal dyan sa amoy mo? Hindi ka pa yata naglagay ng deodorant? Ang arte naman. Para bang di tayo mag-asawa? Porke ba mag-asawa tayo, titiisin ko na lang yung bibig at putok dyan sa kilikili mo?
Hindi naman kabawasan na maglinis ng katawan, James. May oras ka kaya mag-cellphone dyan. Kahit magmumog o magpahid ng tawas, di mo magawa? Bumalik siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Dalawa sila sa bahay na ito pero pakiramdam ni Alyssa, mag-isa lang siyang kumikilos. Para bang walang plano ito si James na umasenso sa buhay. Hindi nito pwedeng gawing daan ng pagsusugal o pagtaya sa loto kasi suntok sa buwan na umasang manalo doon. Buti sana ako nagsusumikap ito. Ang kaso, sa kanya nakasalalay ang gasto sa bahay. Ito ang isa sa mga rason kung ba't hindi pa rin siya pumapayag na magkaanak sila ni James ngayon. Bukas pupunta na ako sa trabaho. Maghanap din ako ng sideline, Alyssa. Huwag ka na magalit. Alam ko naman na may mali ako. Magbabago na ako para sa pamilya natin. Bigyan mo lang ako sapat na panahon. Okay? Sabi ni James bago humiga sa kanyang tabi. Wala nang maramdaman si Alyssa kundi pagod. May parte sa puso niyang umaasa na sana. Dumating ang araw na magbabagong tunay itong si James. Wala na siyang ibang gusto kundi mapabuti to. Bago sila naging mag-asawa, matalik na magkaibigan muna sila. Alam niyang may talento si James. May angking sipag at galing. Dadahan-dahanin niya lang ang pag-alalay dito para hindi ito ma-pressure. Kinabukasan, maagang gumising si Alyssa para pumasok sa kanyang pinagtatrabahuhan. Bumili siya ng tinapay sa labasan at nakasalubong ang tita ni James. Alyssa, ano to naririnig kong sumama na raw yung asawa mo sa mga adik dun sa looban? Bungad nito. Hindi niya tuloy malunok ang inunguyang Starbread. Ano ka mo, tita? Ang asawa mo, nakikisama sa mga adik dun sa loob. Kala ko ba tapos na siya dyan sa pagbabarkada? Mukhang lumala lang yan si James. Lalo na nung maikasal kayo. At parang ang pahiwatig niyo ako pang problema. Malay ko sa inyong dalawa. Basta sikasuhin mo yung asawa mo. Kasi napapariwara na. Magsimba rin kasi kayo. Kaya malayo ang grasya sa inyo eh. Kasi pareho kayo ni James na nakakalimot na sa kanya. Sige ho, aalalahanin ko yan. Susubukan ko isama si James ngayong linggo. O siya sige, mag-iingat ka sa trabaho. Bumalik si Alyssa sa paglalakad. Habang ang ginang naman, umalpas na para bumili ng pandesal. Yumuko siya para hindi pagtuunan ng pansin ng mga kapitbahay nilang nakasabayan niya sa bakery kanina. Lakas pa naman ang boses ng tiyahin ni James. Gusto pa yata na lahat ng tao makaalam na may suliranin silang mag-asawa. Habang nasa laundry shop si Alyssa, siya ang tumanggap na isang bag na labahin ng kliyenteng nagngangalang Enrico. Malaki ang ibinayad nito para lang maburaman siya ng dugo sa paborito nitong damit. Ang dami naman po nitong dugo dito sa suit nyo. Sigurado po ba kayo ipapalaban nyo lahat ng to? Kung itapon na lang kaya? Nagdagdag ng isang rolyo na pera ang tauhan sabay ngiti. Sa susunod ko pa naman kukunin yung mga yan. Kaya hanggat maaari sana, dapat handa na yung mga yan bago pa man ako makabalik dito sa susunod. No problem, sir. Kumaway ang babaeng may-ari ng shop sabay ngisi. Pasabi kay Sir Enrico, maraming salamat. Malaking tulong sa negosyo tong binigay nyo. Nung makaalis ang lalaki, saka naman siya hinampas ng amo. Magtanda ka nga, Alyssa. Sa laki mong yan, di ka marunong kumilatis ng tao. Huwag kang tatanggi sa mga kliyenteng ganun. Iniisip ko lang naman po yung shop, ma'am. Paano kung sangkot pala sa illegal na gawaan yung may-ari ng damit na yan? Baka madamay tayo sa kung saan man nanggaling yung dugo. Diba po? Malayong mangyari yan. Matagal na nagpapalaba dito si Mr. Enrico. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ako nga to may-ari, walang paki. Tumahimik si Alyssa at hindi na dinagdagan pa ang inis ng amo sa kanya. Inalala niya si James. Iniisip ko nakakain na ba ito? O kung sinunod na ba ng lalaki ang sinabi niya na mag-ahit at maglinis ng katawan. Pagsapit ng gabi, naging malinaw sa kanya na kahit isa sa kanyang naging bilin walang nasunod. Napatulala na lang si Alyssa habang tinitignan ng asawa na kasama ang mga kabarkada sa loob ng bahay. Nababalutan ng usok ang buong sala. At kung titignang maigi, lahat sila magkakaibigan nakangiti sa isa't isa.
Nahihindik na umatras si Alyssa nang mapagtanto kung anong kanilang ginagawa sa loob. Nagdadalawang isip siya kung magtatawag ba siya ng pulis o magtatago habang hindi pa siya napapansin ni James. Baka mapahamak ang buhay niya kung magsusumbong siya, lalo pat marami na ang nakakita sa kanya na papasok ng bahay. Kailan pa nagsimulang humithit si James? Saan kaya ito kumuha ng pera pambili ng ipinagbabawal na gamot? Lumipas ang buong gabi at nanatili si Alyssa sa labas. Umuwi lang siya na makitang dumaan ang mga kasamahan ni James. Agad niyang kinumpronta ang asawa. Sino yung mga kasama mo kagabi? Ba't mo sila pinapasok ng bahay? Alyssa, hindi ko rin alam kung bakit eh. Si paring Dennis kasi akala ko maglalaro lang kami ng online sugal. Hindi ko akalain na maglalabas sila ng foil. Nanginginig ang kalamnan niya dahil sa galit. Kumamit ka ba? Hindi. Umamin ka, James. Nangako ka sa altar, hindi mo ako lolokohin. Sabi mo magiging tapat ka. Napasabunot ito ng buhok. Oo, napagamit ako. Wala na eh. Andun na sa harap ko. Ang hirap tanggihan. Baka sabihin wala akong pakisama. Magkakapit bahay lang naman tayong lahat dito. Malay mo, isang araw sila pa makatulong sa atin. Yan ba sinabi nila sa'yo kaya napapayag ka agad? Tangina naman, James. Hindi ka pinalaking uto-uto ni mama mo. Para maniwala ka sa walang kwentang bagay na yan. Kung may makakatulong man sa ating dalawa, yun ay ang pagsisipag. Hindi ang pakikisama mo sa mga adik. Huli na, Alyssa, okay. Nagawa ko na, tama na yung pagbubunganga mo kasi hindi naman niya nakakatulong. Nakakarindi ang boses mo. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan kitang malulong ng husto sa ganyan hanggang sa mawala ka na lang sa akin? Ano sasabihin ng pamilya mo na pinabayaan kita? Alyssa, wag ka nga OA. Unang beses pa lang naman yun. Di na mauulit. Isa pa, may nangyari bang masama kagabi? Di ba wala? Huwag ka masyado nagpapadala sa kung ano nababasa mo online. Di yun totoo. Walang ganun, mahal. Ang dami-daming user sa atin na hindi nahuhuli. Ako pa ba na isang beses na nagkamali? Magtiwala ka naman oh. Huminga ng malalim si Alyssa. Tumango siya at kumiti. Sige, ikaw na mismo nagsabi niyan. Bakit hindi tayo lumipat na matitirahan? Lumayo tayo dito. Yung di tayo maaabot ng kaibigan mo na humihit-hit. Para hindi ka nila piliting gumamit nun ulit, James. Maling-mali kasi yun. Tamad na pumayag ang lalaki. Sige, bilang patunay na magbabago na ako. Ihahanap kita ng magandang pwesto. Alyssa, magsisimula tayo ulit. Pangako hindi na kita bibiguin. Sabi mo yan, James ha. Ikaw ang nangako niyan, kaya sana panindigan mo. Ang dami-dami mo nang ipinangako sa akin na paulit-ulit mo lang sinira. Pakiramdam ko, baliwala ang posisyon ko bilang asawa mo. Kahati mo lang ba ako sa bayarin dito? Kakalabitin mo lang tuwing madaling araw kapag nangangati ka? Tapos tagaluto kapag nagugutom ka? Hindi ako nanumpa sa altar na magiging financer mo, lalo na sa mga luho at bisyo mo. Naiintindihan ko, Alyssa. Huwag ka na nagpapaawa, okay? Huwag mo na akong konsensyahin. Ang sama-sama na ng pakiramdam ko. Di mo na kailangan dagdagan pa. Umalis si James ng bahay kaya naiwan si Alyssa na natulala sa pinagkainan ng barkada nito. Ayaw niya mga linisin ang dumi ng kalalakihan. Mas ayaw niyang tiisin ang baho ng bahay dulot ng mga adik na yun. Kinuskus niya ang bawat putik sa loob. Tinapon lahat na makita niyang basura sa sahig. Balak niyang humingi ng tulong sa mga magulang ni James. Hindi na nakikinig sa kanya ang asawa. Delikado pa naman ang bisyong sinusubukan nito ngayon. Kung hindi ito natatakot sa kanyang sinasabi, baka naman makatulong ang sasabihin ng nanay nito. Laking gulat niya dahil imbis na makisimpatya, mukhang galit pa ang matanda kay Alyssa. Kasi nag-aasawa, kung di naman pala kaya. Tapos ngayon tatakbo-takbo kayo dito, ihingi ng tulong sa akin. Reklamo ni Nanay Marita. Asawa mo yan. Hindi ba kayo nagkakausap sa bahay? Nasa trabaho naman po ako tuwing umaga, Nay. Isa pa may sariling isip si James. Kinailangan ko po ba siyang itali sa bahay para lang ipakita sa inyo na may ginagawa nga ako? Pupuntahan ko si James sa makausap ko. Kung di siya nakikinig sa'yo.
Panigurado sa akin maniniwala yon. Sige, natahan na. At nang matapos na ang usapang ito. Salamat, Nay. Kampanteng pumasok ng trabaho si Alisa mula noon. Sa isip niya, tapos na ang suliranin patungkol sa pagsusugal at pagsinghot ni James ng droga. Makaraan ng ilang gabi, nagsimula na namang umalis ng hating gabi ang lalaki. Hindi ito mapakali at minsan pa, nanginginig kapag kausap siya. Hindi na nagustuhan ni Alisa ang kakaibang kulay ng mga mata nito. Dilat na dilat pa kung tumingin sa kanya, na animoy minagawa siyang atraso. Gusto nang isuplong ni Alisa si James sa mga pulis. Yun nga lang humahad lang ang pamilya nito. Dahil sa takot na mapano ang lalaki oras na mabuko. Tay, may nahanap na akong bahay na titirhan namin. Tulungan niyo na lang ako mailipat siya sa mas maayos na lugar. Sige, iha. Pagpayag ng tatay ni James. Tumigil siya sa pagtatrabaho sa laundry shop. Mas pinili niyang mamasukan bilang waitress sa isang resto. Pumapasok siya ng alas 9 ng umaga, lalabas ng alas 11 ng gabi. Mas matagal man kesa dati. Nakikita niya naman ang unti-unting pagbabago ni James. Hanggang sa isang araw, napansin niyang nawawala ang iba sa kanyang mga alahas at mag-i-appliances sa bahay. Oh, nasa yung heater natin? Magkakape sana ako bago pumasok ng trabaho, ba't wala dito? Hiniram ng kapitbahay. Ibabalik din yun maya-maya. Ano? Teka nga, ba't kailangan hiramin kung pwede naman silang kumuha ng mainit na tubig dito? James, pinagloloko mo ba ako? Napakamot sa batok ang lalaki. Ang sama naman agad ng iniisip mo, Alisa. Mamayang gabi, babalik din yun. Ano ka ba? Siguraduhin mo lang, Di ko pa nakakalimutan yung ginawa mo noong nakaraan. Kaya pinanghihinaan ng tao Di ka nagtitiwala. Kung talagang wala akong kumpiyansa sa'yo, matagal na sana hatang iniwan. Hindi kita sinukuan. James, kaya sana respetuhin mo ako bilang misis mo. Tanging nasabi niya bago umalis. Pagdating ng gabi, walang heater na nais sa uli. Wala rin ang radyo, rice cooker at magyang plancha. Para silang ninakawan. At ayon kay James, wala raw itong idea kung saan napunta ang kanilang mga gamit. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay na makauwi siya mula trabaho. Yung plancha niyo kamo, ay nako, binenta ni James. Gusto niyang bilhin namin kaso walang budget. Hindi naman kami nangangailangan nun kasi nagtutupi ako ng maayos. Napaisip siya sa sinabi ng ginang. Maya-maya nagsalita pa ito. Hindi ba't tagipit din kayo ngayon? Alam ko natanggal si James sa trabaho, di ba? Ho? Kailan niyo naman yan narinig? Sinabi mismo ng asawa mo sa amin, iha. Baka yun ang dahilan ba't niya binibenta yung mga gamit niyo? Sige po, salamat. Kakausapin ko muna yung asawa ko. Wala akong kaalam-alam tungkol dyan. Halos gapangin ni Alisa ang daan papunta sa bahay dahil sa pagod. Naabutin niya si James na may kausap na lalaki. Magandang gabi. Ano sadya nila? Pukaw niya sa atensyon ng tatlo. Siya na ba yun? Sigurado kang dito tatakbo? Ngumiti si James. Oo naman pare. Inyo na muna asawa ko hanggang sa mabayaran ko ang utang kay boss. Maliit na bagay lang naman ang kalahating milyon, di ba? Nagising ang diwa ni Alisa. Ano ibig mo sabihin, James? Hindi magandang biro tong ginagawa mo, Lab, hindi ako nagbibiro. May malaking utang tayo kaya maglinis ka muna doon kina Sir Enrico bilang pambayad sa interes. Hahanap ako ng paraan, matutubos din kita. Umigkas si Alisa mula sa pagkakahawak ng dalawang lalaki at nagtatakbo palayo. Akala pa naman niya bumubuti na ang kalagayan ni James. Mukhang di pa nawawala ang bisyo nito sa sugal na siyang dahilan kung bakit ito nagkautang ng kalahating milyon. Tulong! Tulungan niyo ako! Nakita niyang magsasara ng bintana ang mga kapitbahay, pati ang ilaw ng mga ito pinatay. Doon na dismaya si Alisa. Unang nakahabol si James sa kanya, dinaganan siya nito at sapilitang ibinigay sa mga estranghero. Tinakpan ng mga ito ang kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang segundo, nawalan siya ng malay dulot ng kemikal na nakalagay sa panyo. Pagising ni Alisa, bahagya pa siyang nahihilo dala ng gamot na nalanghap. Walang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang galit sa pagtataksil ni James. Sa lahat ba naman ang pwede nitong gawin? Biguin pa talaga siya ang ginawa. Siya pa na mismong asawa ang tinraidor at binenta sa mga demonyo.
Gising ka na, iha? Bungad ng isang ginang. Hindi pa ba mabuti ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa rin ba sa gamot? Ale, palabasin niyo na ako dito. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob kung tutulungan niyo ako makatakas. Isang pagtikim ang pumukaw sa kanyang atensyon. Right in front of me. Sinusubukan mong magmakaawa sa tauhan ko? Wow, that takes a lot of courage and a shitload of stupidity. Lumingon siya sa malayong dulo ng kama. Nakita niya isang lalaking hubot-hubad. Ngumiti ito. Since you're awake, let's do it. Sabi ng asawa mo, magaling ka raw gumiling. Let me see. Napatili si Alisa ng pagkalakas-lakas. Hindi siya tumigil hanggang sa mapilitan ng ginang natakpan ng tape ang kanyang bibig. Hindi naman kailangan ng ganyan, iha. Mabait naman si Sir Enrico. Niloloko ka lang yan, kaya ganyan? Natawa ang binata. May pahampas-hampas pa itong nalalaman habang naghahanap ng maisusuot sa cabinet. You have to admit, nakakatawa ang mukha niya, Manang Feli. Do I look like I'd be interested in you? Hindi siya makasagot dahil sa tape na nasa kanyang bibig. Tinanggal niya ang gapos sa kamay nang mapansing lumuwag na ito at sa wakas. At tinapon niya rin ang tape na nasa labi. Kung hindi, ba't ako nandito sa bahay mo? Anong kailangan mo, ha? Kunwari ka pa, alam ko maitim ang kulay ng mudhi mo. Not as dark as your husband. Ako tinanggap kita. Binayaran ko pa utang ng asawa mo. All I did was to open my arms to those who are in need. Ba't parang alabas si kasalanan ko pa? Ha? Dapat ka nagpapasalamat ka sa akin. Ang sabi ng asawa mo, hindi ka pa niya natitira sa likod. Alam mo ba kung gaano kasama yung lalaking yan? Makakaalis ka naman ang. Sige po, sir. Nagmamadaling lumakad ang matanda kaya naiwan silang dalawa sa lalaki. Umupo ito sa dulo ng kama matapos magbihis. How can you say I do to that kind of man? Hindi naman siya ganyan noong una eh. Nagbago lang siya mula nang malulong sa bisyo. Hindi ko inasahan na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Huminga siya ng malalim sabay tungo. Matutulog ka ba? Umagang umaga? Ha? Hindi. Ba't mo na itanong? Huwag mo sasabihin na lalabas ka ng walang underwear. Nakita ko hindi ka nagsuot ng brief. Diretso pants na yung suot mo. Yuck! Sabi ni Alisa. Lumamig ang tingin ng lalaki. You're ridiculous. Ako pa ang yuck? Sino ba sa atin ang pinagpalit sa pera? Does this mean bayaran ka rin? Yucks! Naluha lalo si Alisa sa kanyang narinig. Ngayong pinapamukha nito ang ginawa ni James, mas lalo siyang nanlulumo. Dress up. Di ko nagustuhan yung amoy mo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, you're here because your husband lent you to me. Mag-asawa kayo kay ibig sabihin, ang utang niya utang mo rin. You have to do all the bidding because I said so. Naunang umalis si Enrico. Gumapang si Alisa papunta sa dulo ng kama at nakita ang ilang gamot para sa kanyang sugat. Mukhang si Manang kanina ang naghanda nito para sa kanya. Inikot ni Alisa ang buong mansyon. Nagmanhid lang ang paa niya kakalakad pero hindi niya pa rin nakita ang magiging amo. Nakarinig siya ng pagtama ng tako sa bola ng bilyar. Hinanap niya ang pinagmula ng tunog at nasilayan ng amo na mag-isang naglalaro sa mesa. Ano pong gagawin ko, sir? Cook? Clean. When I'm bored, amuse me. Day off ko ngayon kaya sige. You're free to ask anything and everything. Hanggang kailan po ako dito? Kapag nabayaran na ng asawa mo yung utang niyo, makakaalis ka na. Maybe you're thinking, tatakas na lang ikaw. Total, wala pa naman nakukulong dahil sa utang. Well, newsflash, sweetie. Mahahanap at mahahanap ko kayo ng lab-lab mo. Di ko siya lab-lab. Isipin mo na lang na tapos kami. Tapos na. Wala na akong pakialam sa lalaking yon. Mamatay man siya o ano, labas na ako sa problema niya. Is that so? Wow, nice. Dapat inisip mo yan. Bago ka napunta sa sitwasyong to. Your husband was a gambler and a hopeless addict. Ngumiwi ito sa kanya. Napapahiyang yumuko si Alisa. Di ka pa siguro kasal kaya nasasabi mo yan. May mahal ka ba sa buhay, sir? Ang sabi, through sickness and in health, till death do us part. E paano ko magagampanan yung sumpa ko kung bibitiw ako agad? Saglit na napaisip si Enrico. Lumapit ito sa kanya sa kanamewang. You said it yourself.
through sickness and in health. Hindi naman kasaganahan o pagkakasakit ng sugal o pagiging addict. That was a conscious decision made by him. A choice he has repeatedly chosen, and that brought you here with me. Hindi ako kilalang lubos na lalaking yan. Paano kung mamamatay tao pala ako? Eh di hindi ka na ulit masisinaga na araw. Naiintindihan ko. Gets ko na yan ngayon, okay? Pero nung magkasama pa kasi kami, ang hirap pabayaan ng taong minahal ko noon. Nanghihinayang ako sa kanya. Di siya ganun dati. Nahikayat lang siya nung nakatira sa amin. Kinatok na Enrico ang kanyang noo. Kung napilit siyang gumamit, ibig sabihin wala siyang paninindigan. Do you know why most of the wealthy people that I know hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Simple. That's something you can never get enough of. Patagal ng patagal, palaki ng palaki ang ginagamit mo. The next thing you know, hindi na sapat ang patingi-tingi. You feel bad without it. You feel restless. Palala ng palala ang addiction mo. Pamahal ng pamahal ang nagagastos. Anong ibig mo sabihin? Once you started something like that, it will feel like a stain at the back of your mind. Parang ekstrang daliri sa kamay na hindi mo maitatago at aware kang nandyan yun. People will never trust you again. Kaya hindi kayang magtagal ng asawa mo sa bagong trabaho. It can ruin a lot of lives. Alam ko. Nandito ako sa harap mo bilang pambayad utang, di ba? Kung may babalik ko lang ang panahon, iiwan ko siya ng mas maaga. Hindi ko hahayaan na maging tulay pa ako para makasinghot siya ulit. Anyway, ako nga pala si Alyssa, sir. The devil's name is Enrico, but you can call me Master Alyssa. Masyadong porma lang, sir. Humigpit ang hawak niya sa bestidang suot. Sumulyap siya sa lalaki at tumango. Susunod po, Master. Hindi na umimik pa si Enrico, kaya nagmamadali siyang umalis. Ano ba ito at tila pa naging aso siya sa binatang yun? Kung may isang bagay man na malinaw sa ugali ng Enrico na yun, yun ay maloko ito at masyadong prangka sa pananalita. Mukhang magkakaintindihan naman sila. Wag lang sana gumana ulit ang kapilyuhan nito. Bago siya pumasok ng silid, naalala niya ang laundry shop na pinagtatrabahuhan noon at ang dugo ang suot na nilabhan. Hindi kaya iisa ang Enrico na tinutukoy noon at itong binatang kaharap niya ngayon? Napalunok si Alyssa. Hindi niya kakayanin kung pati dito, mamimiligro ang buhay niya. Sa lahat ng lugar na pwedeng paglagyan kay Alyssa, nakatoka siyang magpunas ng bintana nito buong bahay. Tuwing hapon din, siya nagdidilig ng mga halaman. Nabukulan pa siya nung unang linggo dahil ang dami-daming bulaklak na nalunod dahil sa tubig na nailagay niya. I said, water them. Hindi naman yata dilig ang ginawa mo eh. It's like tinulungan mo silang lumangoy and unfortunately none of them passed the final test. Magtapat ka nga, sinadya mo ba to? Daing ng binata. Napahawak siya sa ulo. Napasobra ba? Sorry ah. Akala ko kasi ayos lang. Di naman pala ito, Alyssa. They don't thrive in mud. Last na to, Master. Hindi na mauulit. Promise yan. Pinagbasta niya ang mga bulaklak na napahiga at wala sa sariling napailing. Magpapabili siya ng similya kinamanang mamaya. Magtatanim siya ng bago para matuwa si Enrico. Alright. You promise, kaya aasahan ko yan. Pagpayag ng binata bago nakapamulsang umalis. Kinailangan niya na mahabang panahon para masanay sa mga gawain. Nagpahaba ng buhok si Alyssa at natutong manamit na maayos dahil sa mga damit na pinamigay ng binata. Marami itong inuuwing ekstrang gamit mula trabaho. Tuwing gabi tuloy, nakagawian niyang mag-abang sa mga dadalhin ni Enrico. Ano to? Kailangan pa to ng kasamaan mo sa trabaho, bossing? Di na. May napili ka ba? Oo, salamat bossing ha. You're welcome. Tira-tira lang din naman yan. Not really important. Gayon pa man masaya si Alyssa sa natanggap. Wala pa siyang napag-ipunan nung sila pa ni James kaya nagpapasalamat na siyang makatanggap ng branded na damit. Kung di siya nagpakasal at mas pinili niyang mamuhay mag-isa, baka nabilhan niya ng bagong gamit ang sarili. Nasayang ang kanyang panahon sa pagsasamang yon. Tuwing day off ni Enrico, hindi ito gumagala. Akala niya mahilig ito sa pagpaparty pero ang totoo palang kinahihiligan nito, paglalaro ng bilyar at swimming. Pass me the towel.
Atas nito sa kanya habang nagbubunot siya ng damo. Bagay sa iyo yan, dress. Sayang at sa bahay mo lang na isusuot. Ikaw pa talaga nagsabi na sayang ha. Papaalalahanan lang kita. Ikaw kaya rason kung ba't nakakulong ako sa bahay na to. Ipinilig ng binata ang ulo at tiningnan siya ng maigi. Ganun na ba ako katarantado? O talagang di ko maalala na sinabi kong bawal ka umalis? Ha? The gate is always open, Alisa. Kung aalis ka, siguraduhin mo lang na babalik ka rin maya-maya para gawin ang trabaho mo dito. Akala ko wala ka ng iba matutuluyan. You just assume na stay in ka rito. Well, wala namang problema. But to hear na sabihin mong kinukulong kita, that's just a lot. Wala rin naman ako matutuluyan kundi ako maglalagi dito. Baka makasalubong ko pa si James sa labas tapos ipag-sideline na naman ako nun sa ibang trabaho para lang may matanggap siya mula sa akin. You can opt for legal separation. Sa mata ng batas, mag-asawa pa rin kami nun. Kailangan mag-annul kami para matapos yung responsibilidad ko sa kanya. Tumango si Enrico at saglit na nag-isip. It's cold. Tama ka. Natulungan kami mag-asawa pero ang cold niya sa akin. Buti na lang, hindi ko na siya mahal. Nawala na ako ng amor sa kanya dahil sa paulit-ulit na pagkakamali niya. Lagi na lang nasasayang lahat ng pasensya at pagod ko. Ibig ko sabihin malamig na. Hindi mo pa binibigyan ang towel ko. Magkakasipon na ako dahil sa'yo. Agad tumayo si Alisa at sinunod ang gusto nito. O yan master, nandiyan na po. Thanks. Kala ko balak mo pa ikwento ang unang pagkikita niyo ni James and how he's the perfect guy nung una kayo magkita tapos ngayon hindi na. Seriously, are you this bored? Pasensya naman, wala akong iba mapagkwentuhan Lumapit ito at ngumiti ng pagkalapad-lapad. Well, tomorrow, di ka na mauubusan ng kausap. Dahil isasama kita sa isang party. I need a date. Kaysa maghanap sa malayo, ikaw na lang isasama ko. Papahiya mo lang sarili mo. Hindi ako kagandahan. Kung nagabang ka sa club ngayon, baka may ni-hire ka pang mas matangkad, mas maganda, at mas matalino kaysa sa akin. I want a date, hindi model ng sabon. Why would I find those type attractive? Kung sa paningin mo, yun ang maganda, that's you. Iba-iba ang tipo ng mga tao. Wow, kunwari naiiba. Napapaismid niyang sabi. Exactly. Bakit ako makikipag-partner sa taong katulad lang ng iba? I want someone unique. Someday, mamimit mo rin siya. Nag-iwas ng tingin si Alisa at nakaramdam siya ng inggit. May asawa nga siya pero hindi naman kayang ibalik ang dating spark nung una sila nagkakilala. Tuluyan na talaga yatang namatay ang paghanga niya kay James. Ipinagpalit siya nito sa bisyo. Wala na siya magagawa para baguhin ang isip nito. Seryoso ka ba sa heels na to, Enrico? Kung matutumba ako tas nasira ko to, di mo naman ipapabayad sa akin, di ba? Sinabi ko naman sa'yo ayaw ko Sunod-sunod na tanong niya habang nag-aayos sa harap ng salamin. Nagkabit ng necktie ang binata sa kanyang tabi. Yeah, that's fine. Anyway, you look great. Kung ako na pangasawa mo, ikaw magiging bisyo ko, Alisa. No, that's for sure. Nagkunwari siyang bingi, kahit malinaw na malinaw sa kanyang tenga ang sinabi nito. Napapangiti siya dahil nung hindi sila nakikibuan ni James sa higaan, akala niya wala na talaga siyang alindog o kahit ano pang kaakit-akit na parte sa katawan. Mas gusto kasi ng asawa niya na suminghot kaysa alagaan siya. Kaya bumaba rin ang kanyang self-esteem. Ngayon, nagbibiro man si Enrico o hindi, sapat na ang mabulaklak nitong salita para umahon ng konti ang kanyang confidence. Kinagabihan, halos bulagin siya ng nagkikinangang chandelier. Hindi magkamayaw ang mga tao sa pakikipagkamay at pagbeso sa isa't isa. Natuto si Alisa na bumati ng mga panauhin sa tulong ni Enrico. Now that old man, manyaki sa mga 80%. Just ignore him. Ako nang babati para hindi siya mag-isip ng kung ano. Ngumisi ang binata sabay tango. Mr. Faustino, you look like a fine gentleman. Ako pa talaga, Enrico. Anyway, kasama ko si Alice. Yung daughter ko na tinanggihan mo sa isang engagement. Since she has moved on at may kinikita na siya ibang lalaki. Anyway, abangan mo. Party lang ito pero lazy ang dress niya. Panghani mo na. She's like a fashionista. Sumulyap ito sa kanya, pero mabilis siyang nag-iwas ng tingin sabay dikit kay Enrico. Niyakap siya ng lalaki at sabay sabing, mauuna na sila.
Bumaling sa entrance ng hotel ang dalawa. Unang pumasok ang isang matangkad na babaeng wala yatang kapantay ang kinis ng balat. Nariyan pa ang pulang dress na animoy kulambo dahil nakikita na ang underwear sa loob. Sunod namang umapak ang date nito, ang asawa niyang si James. Nagulat ang lalaki nung makita siya. Oh yeah, your daughter is so lucky, Mr. Faustino. Komento ni Enrico bago humagalpak ng tawa. Lumamig ang sikmura ni Alisa. Bakit ka-date ng babaeng yun ang asawa niyang adik? Nasa iisang table lamang sila. Malumanay ang tingin sa kanya ni Alice, bagamat nag-aapoy pa rin ang pagtingin nito kay Enrico. Try it. Pagpukaw ng binata sa kanyang pansin. You've been spacing out. May iniisip ka ba? Oo, kung ba't nandun ang asawa ko kasama ang babaeng yun. You want me to dig information about it? Wag na. Oo nga. Why would I help? Baka magkabalikan pa kanyang asawa mo. Grabe ka naman. Di naman ako ganun katanga, no? Kinailangan ka pa niya ibigay sa akin. Saka mo lang naisip na hindi ka niya mahal. Di mo ako masisisi kung nagdadalawang isip akong paniwalaan ka. Nag-focus na lamang siya sa pagkain. Kahit pa nakikita niya lang sa tapat kung paano pagsilbihan ni James si Alice. Kahit pa nangayayat ang kanyang asawa, bakas pa rin sa mukha nito ang kagupuhan. Kaya hindi na siya nagulat na nagka-interes ang babae dito. Ngayon ibang usapan ng pagpatol ni James kay Alice. Matagal-tagal na rin siya kay Enrico. Pero mas tamang pa yata ang sandaling pinapagalitan siya nito. Hindi kailanman nagpakita ng kakaibang interes ang binata, pwera na lang kung nagbibiro kaya. Masakit kay Alice na makitang may kahalikan si James. Last time you were injured, right? Kamusta ka naman ngayon? Enrico, are you fine? Untag ni Alice. Yes, of course. As you know, I have the best staff in the world. They always take care of me. Isa pa. Isang tama lang ng baril yun. Kahit ang paborito kong damit na isauli pa sa akin. Really? Well, dapat lang sigurong malaman mo kung gaano ako nag-alala. Hindi ako makatulog habang iniisip na baka nasugatan ka. I know may fiancé na ako ngayon pero let's just say you're like my older brother. Sure. Kung yun ang gusto mo, Alice. Bumalik sa buffet station si Alisa. Nakasabayan niya si James, kaya sinamantala niya ang pagkakataon para tanungin ito. Anong ginagawa mo? Ba't magkasama kayo ng babaeng yan? Ang sabi mo sa akin, uuwi na ako pagtapos mong bayaran ng kalahating milyon. Alisa, di mo ba nagugustuhan ang buhay mo ngayon? Di ka nagipit ngayon. Tulad ng dati. Nakakakain ka ng masarap na pagkain, nakakapagsuot ng magagandang damit. Alam mo, dapat magpasalamat ka pa sa akin imbes na nagagalit ka dyan. Kung di ako lumapit kay Sir Enrico, baka di ka pa nakakatapak sa lugar na gaya nito. Nababaliw ka na ba, James? Kasal tayo eh. Paano may papaliwanag yun kay Alice, ha? Anong sasabihin mo dun oras na kukuha kayo ng rehistro? Hindi matutuloy ang kasal nyo. Tumalim ang mata nito. Inakala ni Alisa. Tumigil na ito sa pagsinghot ng pinagbabawal na gamot. Pero mukhang hindi pa. Pumipiti kasi ang leeg ng lalaki. Para bang may iwinawagwag ito na kung ano sa tenga. Gumagamit ka pa rin? Oo. Yung papa ni Alice ng supplier namin. Kaya alam mo ibig sabihin nito? Isang maling kwento lang, paglalamayan ka na Alisa. Oo nga no, ba't ko po problemahin ang pagpaparehistro namin ni Alice? Oras na mawala ka magiging payapa na ulit ang buhay ko. Pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Nagmadaling bumalik si Alisa sa tabi ni Enrico at nilapag ang plato sa harap. It took you 20 minutes to get 3 cupcakes. You talk? Oo. May nakuha ka ba maganda sa pinag-usapan niyo? Wala, hindi pa rin siya nagbabago. Sakim pa rin siya gaya noon. That's sad. Kapag nagbago ba siya, sasaya ka? Naku, malayong mangyari yon. Kung alam mo lang ang sinabi niya sa akin kanina. Then tell me. Matapos ang kanyang madamdaming pagsusumbong sa naging banta ni James kanina, natawa na lang ng malakas si Enrico. Gosh, that's so funny. Anong sinagot mo sa sinabi niya? Wala, umalis na ako. Bago pa man siya kumuha ng tinidor tapos saksakan na lang ako bigla. Hindi pa naman mahulaan ang takbo ng isip nun. Kasi lutong-luto na sa droga. Ewan ko nga ba kung ba't natitiis pa siya ng Alice na yon. Ang ganda-ganda niyang babae. Sasayangin lang ni James yung pasensya niya.
Imposibleng di alam ni Mr. Faustino yung background ni James. Maybe he wants someone with a vice he can control. Gusto niya rin akong gawing asawa ng anak niya dati, but I declined. Di ko type si Alice. She always says yes to everything. Dulot na rin ng papa niya. It's like you're talking to a mannequin. Gusto ko yung marunong sumagot. Umirap si Alisa. Buti pa kayong mga lalaki, no? Ang simple-simple lang ng gusto niyo sa buhay. Ako rin naman, ang gusto ko lang yung hindi ako sasaktan. Hindi ako lulukohin, tapos hindi pa magkatotoo. Di mo kasalanan kundi siya tumupad sa sinumpaan niyo. He was weak at that face of temptation. Don't worry, as long as nasa poder kita, hindi ka mapapahamak. Walang nakakapasok sa bahay maliban na lang sa mga tauhan ko. You'll be safe. Paano yung utang? I was actually bluffing. You know, ayos lang kung di na mabayaran ng asawa mo yung sinira niyang equipment sa trabaho. Pati na ang hiniram niyang pera. Kukunin ko na lang yun sa bago niyang pamilya. What do you think? Napangiti si Alisa. Tumango siya na makailang ulit kaya mukhang nasiyahan si Enrico. Ganun pa man. Dapat nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. You're right. At dahil pinapatuloy kita sa bahay, dapat pagsilbihan mo pa rin ako. I like the dishes that you cook. Simple pero napaparami ako ng kain. Walang problema, ako nang bahala dun. Nakampante si Alisa. Pinanood niya si James na sweet kasama si Alice at napansin niyang hindi na ganun kahapdi ang kanyang dibdib. Tanggap na niya na wala nang paglalagyan ng respeto sa isip nito. Hindi na ito nagbalik tanaw sa kanyang mga nagawa bilang asawa at kaibigan ng lalaki mismo. Lamang si Alice dahil ito ang makapagbibigay ng bisyong gusto ng lalaki at hindi na siya makikipagkompetensya doon. Ubos na si Alisa at nasaid na rin ang kanyang awa. Makalipas ang ilang araw, napagkatuwaan ng mga kasamahan ni Alisa sa bahay na magkantahan habang wala si Enrico. Abala ang lalaki sa negosyo nitong mga dumaang araw, kaya hindi na rin sila nagkita. Ayaw niya mang aminin. Namimiss niya na ang lalaki. Kulang na lang maiyak ka sa sad song na yan, ha? Puna ni Manang Felis sa kanya. Wala po, may naiisip lang. Si Enrico ba yan? Napangiti na lamang siya. Alam niyo po ba kung ano negosyo niya? Napansin ko may mga araw na ang tagal niyang umuwi. Tapos may mga panahon din na halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Ah, yung batang yun. Marami siyang pinagkakaabalahan, iha. Hindi mabilang kung ilang kumpanya nang binabahagian niya ng pera sa ngalan ng investment. Pero ang alam ko, yung main income niya nagmula sa pagpapautang sa mga negosyante. Umaabot ng bilyon ang nalilikom niya at minsan, nakakakuha siya ng mga bagong titulo ng lupa kapag di siya nabayaran agad. Ang yaman-yaman niya po pala, Manang, no? Oo, pero kung mapapansin mo, tayo lang ang nandito sa bahay. Delikado ang pinasok niyang paraan para kumita. Walang nagtatagal na babae dahil sa takot na madamay sa oras na balikan siya ng mga taong ayaw magbayad sa kanya. Mabait na bata yan si Enrico, iha. Matalas man ang salita niya at malupit siya minsan, pero hindi siya yung tipo ng taong sumusuway sa pangako. May isang salita yun. Naisip ni Alisa ang lalaki dahil sa sinabi ng matanda. Maya-maya, binulabog naman sila ng doorbell. Lumabas siya upang silipin ko sinong panauhin sa labas. James, paano mo nahanap ang lugar na to? Ikaw pala, Alisa. Si Enrico ang sadya ko. Makikiusap sana kung pwede, susunduin na kita. Hindi ako sasama sa'yo. Isa pa, wala kang pambayad sa kalahating milyong hiniram mo. Saan ka kukuha ng pera? Nakakalalaki naman yung tanong mo. Siyempre naganap ako ng paraan. Hindi na ako gaya ng dati na walang-wala, okay? May uuwi na kita ngayon. Pabuksan na ako nitong gate para mailagay ko sa loob tong bag ng pera, pati ng mga alahas. Ninakaw mo ba yan? Baka kung saan galing yan, ha? Mamiligro pa si Enrico. Kumunot ang noon ni James. Para sa isang katulong, masyado ka mapapel. Nagpakamot ka na ba sa kanya kaya concerned ka na? Galit na galit ka sa kano isang araw kasi kami na ni Alice, tas ngayon, protective ka sa gagong yun, ha? Hindi siya gago. Kahit may kasamaan ng pagkatao niya, hindi siya nagpapanggap na mabait. Di gaya mo. Bubuksan ko ang gate, ibigay mo sa akin yung dala mo. Akin na yan. Ngumisi ito sabay tango.
Sure, Alyssa. Nang magkaroon ng konting espasyo ang pagitan ng mga rehas ng gate, agad na sinipa ni James pabukas ito. Natamaan tuloy ang kamay niya na nakahawak sa bakal. Napaiyak siya dahil sa sakit. Hindi ka pa rin natuto, Alyssa. Utu-utu ka pa rin hanggang ngayon. Nangunguti ang sabi nito bago dumukot ng kutsilyo mula sa tagiliran. Tumili siya at nagtatakbo papasok ng bahay. Manang, tawagin niyo mga gwardya, may gustong pumatay sa akin. Diyos ko, Alyssa. Guard, tama na muna yung merienda. May masamang loob na nakapasok dito. Sigaw ng matanda. Sapu-sapu niya ang kamay habang nakamasid sa kaguluhan. Hindi tumuloy si James. Lalo na nang makita nito ang mga gwardya, agad itong nanakbo palayo. Kumuha ng yelo si Manang Feli para sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, agad ding umuwi si Enrico para mag-imbestiga sa nangyari. I receive a call. Totoo ba nanggaling dito si James? Pasensya na sir, hindi ko inaasahan na sisirain niya yung paso sa labas eh. Baka may gas-gas din yung gate kanina kasi sinipa niya pero ako na lang po aayos dun. Napasabunot ng buhok ang binata. Don't call me Sir, Alyssa. Napahama ka kanina lang. O nga pala, dapat master, sorry po. Niyugyug dito ang isang gwardya bago asar na umirap sa kanya. I mean, call me Enrico, okay? Gusto ko lang naman sanang malaman kung may iba ba siyang ginawa sa'yo na hindi ko pa alam. Did he strangle you? Yun naman. Yun nga, may natabig na paso. Mukhang mahal yun. Enrico, sorry talaga. I could care less. Ayos lang kahit masira lahat ng palamuti rito. Ang akin lang, Alyssa. Mas gugustuhin ko pang yun ang mangyari kasi makita kang sugatan at umiiyak. You shouldn't have opened the gates for him. Paano kung baril ang dala niya? Paano, ha? Tanong nito habang nagsisilabasan ng ugat sa leeg. Hindi na mauulit, Enrico. Sinabi niya kasi magbabayad siya eh. Akala ko naman talaga ibibigay niyo yung pera. Baka gagamitin mo sa trabaho kaya ginusto kong kunin, sorry. For 500,000? Alyssa, hindi tayo ganun kagipit. I can even buy you a mansion right now. Ba't ako maghahabol sa halagang yan? Halika nga rito. Kahit pa nagtataray ang binata, ito pa rin ang naunang lumapit para suriin ang kamay niya. Look, halos magkulay violet pa yung kamay mo. Nakatulong ba yung yelo? Do you need more? Di naman, pero kapag ginagalaw ko masakit siya. Then don't move it. Alam mo masakit, tinetesting mo pa. Masokista ka ba? Hinagod nito ang kanyang likod. Bakas ng pag-aalala sa mukha ni Enrico. Akala ko yung bahay ang inaalala mo. Oo, inaalala ko naman talaga yung bahay eh. Siyempre kapag may nasira, hindi ko na alam ang gagawin ko, wala akong pambayad, no? At isa pa, wala namang iba nakakaalam nitong bahay mo, di ba? Tapos ayan, sumugod si James. May dala pang kutsilyo. Paano kung magtatawag siya na ibang tao sa susunod? Let him call his friends over. Maganda yun para sabay-sabay silang paglamayan ng mga kaibigan niya. Sa susunod, huwag ka nagbubukas ng gate kahit pa sino yung naghihintay. Hintay mo si Manang at ang mga gwardya para ligtas ka. Nakinig siya sa mga pangaral nito at dahan-dahang tumango. Di na mauulit. You know what? Para makasiguro ako na hindi na maulit, isasama kita sa mga lakad ko. Is that fine with you? Oo. Kailan tayo magsisimula? Excited na tanong ni Alyssa at tinagaw ang kamay at ngumiti sa lalaki. Bukas agad. Baka balikan ka pa ng adik mong asawa. Mabuti na yung kamao ko muna lunukin niya bago siya makapanakit ulit sa'yo. Agad siya nakapag-adjust sa gusto nitong mangyari. Sa totoo lang, bored na rin siya dito sa bahay kung kaya pag-iigihan niya ang pagiging assistant dito. Isang araw, suot ni Alyssa ang bughaw na bestida. Dala niya ang ledger ni Enrico para siyang magbabasa ng laman habang nagmamaneho ang lalaki. Si Mr. Faustino, may utang pala siya sa'yo? Mga 10 milyon na nakalagay dito. Sigurado hindi ka niya tatakasan, Enrico? You can try. Maliit lang ang mundong kinalalagyan natin. Isa pa, may kasunduan kaming dalawa. Kapag di siya nakabayad, edi may kukunin ako na higit na halaga sa kung ilan na inutang niya. People in our circle survive based on trust, Alyssa. Kapag nanloko siya, hindi na siya makakaulit sa kahit sino dyan. I will make sure of that. Huminto sila sa isang malayong beach house. Nangalay siya sa haba ng biyahe, kaya kinailangan niyang maglakad-lakad. Sinamahan siya ni Enrico sa dalampasigan. Kaninong bahay to? Sa kaibigan ni Alice.
Pag-uusapan namin ang isang kabubukas lang na club sa sentro. I'd like to see their plans. Pagkatapos, kung magustuhan ko, I will invest money in it. Kala ko ba hindi kayo close ng babaeng yon? Hindi, pero anak mayaman siya. I am friends with her parents. Sana pala mga magulang mo. Para kasing mag-isa ka na lang ngayon. Yung tipong walang kapamilya sa malapit. Natawa ito sa kanya. Nasa abroad mga magulang ko. They support what I do. It's just that, mas gusto nila mamuhay sa malayo kasi mas safe doon. Mas maganda ang hangin, mas payapa. Ako naman wala na akong parents. Pamilya ni James ang kumupup sa akin. Kung gano'n na lang din ang kagustuhan ko, na maging maayos yung lalaking yun kasi malaki ang utang na loob ko sa nanay at tatay niya. Ayoko may masabi sila sa akin. That's tough. Alam ba nila na pinamigay ka ng asawa mo? Tagal mo ring nawala. May bagong babae si James. Posibleng wala silang alam. Baka mas boto sila kay Alice kesa sa akin. Mayaman siya. Mas maganda, makinis. Ano ba meron ako, di ba? Baliwala lang sa mga yon kahit pa isumbong ko na humihit-hit na naman yung anak nila. Mabait na tao si nanay pero oras na maipit ang anak nila, malamang mas kakampihan nila yon kesa sa akin. Huminga siya ng malalim upang paurungin ang namumuong luha sa mga mata. Sinapo ni Enrico ang kanyang mukha sabay ngiti. You look great when you cry, Alyssa. Pero ayoko nalulungkot ka. Kaya alam mo ang ibig sabihin nito? Ano na namang kalokohan yan? Dapat pinaiiyak ka sa tuwa. Hindi dahil sa lungkot o galit. Do you know tears of joy? Umiling siya sa kanapanguso. Hindi pa eh. Kahit nung kasal namin ni James, di ako umiyak. Masaya ako kasi magsisimula na kami ng isang pamilya kaso ayaw niya naman magkaroon kami ng anak. Mahirap ang buhay. Mahal ang bayad sa upa. Paano pa kaya ako nag-aanak kami? Kung gusto may paraan. People survive not because they're lucky. It's because they work hard. Gusto niya lang talaga magbuhay binata. Tapos may libreng tagalinis sa bahay. Am I wrong? Mukhang gano'n na nga. Ni minsan di ako binigyan ng anniversary o Valentine's gift. Porque kasal na kami, tumigil na ang effort at ang pagrespeto niya sa akin. Ikaw, kung mangyaring mag-aasawa ka, Enrico, tratuhin mo ng tama ha. Huwag kang mananakit. Huwag kang magloloko o manggigipit. Namulsa ang binata at napatingala. Kung kaya kong tumupad ng pangako sa mga kasosyo ko, siguro naman, madali lang maging tapat sa misis. How can someone tell a lie? Then kiss someone goodnight. I think that's like feeding someone small amounts of poison. May araw na mabubuko ka at unti-unti nang mawawala ang tiwala ng partner mo sa'yo. And after that, love will die. Pinagmasdan niya ang mukha ni Enrico at wala sa sariling yumuko dahil sa inggit. Di pa niya nakikilala ang magiging asawa ng binatang ito, pero halos malunod na siya sa pagsiselos. Nahihiya si Alyssa dahil alam niyang wala siyang karapatan. Pagpasok sa loob ng beach house, unang bumungad sa kanila ang blooming na mukha ni Alice. Rico, come here! Excited akong ipaalam sa'yo to. Look, I'm pregnant! Tili ng babae habang iwinawagayway ang 3 pregnancy test. Magiging mommy and daddy na kami ni James. Hindi makalunok si Alyssa. Naintindihan niya sa wakas kung bakit nagmamadali ang asawa niya na ipapatay siya. Siguradong gusto na ni Alice na maikasal para sa bata. We already chose the wedding date. Ang saya! Umakbay sa kanya si Enrico sabay ngisi. Congratulations, Alice. Good luck sa inyo ng fiancé mo. Pagdating ng hapon, unang bumaba si Alyssa upang ihanda ang sasakyan pa uwi. Nag-test drive siya paikot sa lugar para tignan kung maalam pa rin siya magmaneho. Bumaba siya sa isang espasyo para humanap ng signal. Tatawagan niya sana si Manang Feli para masabihan ito na pauwi na sila. At baka gutom na si Enrico. Isang putok ng baril ang tumama sa kanyang paanan. Paglingon ni Alyssa, nakita niya ang papalapit na si James. May hawak itong armas at mukhang balak na siyang tapusin sa mga sandaling yon. Agad siyang bumalik sa sasakyan. Baba! Wala ka na mapagtataguan, Alyssa. Baba! Nanginig ang kalamnan niya sa pinaghalong galit at takot. Inikot niya ang kotse at umalis ng lugar. Napapalibutan sila ng makakapal na puno. Kung kaya wala makakarinig kapag humingi siya ng tulong. Tumingin siya sa salamin. Nakita ang paghahabol ni James na nakapaa. Mukhang hinintay talaga nito na mahiwalay siya kay Enrico. Saka siya nito sinundan. Iniharap niya ang kotse at inapakan ng accelerator.
Nagpapatok na makailang ulit si James pero sinalubong niya ito na nagbabagang tingin. Nabundol niya ang lalaki kaya agad itong napahiga. Hindi siya nakontento. Paulit-ulit na sinagasaan si James hanggang sa maubos ang kanyang galit, dismaya at takot na maunahan ito. Mamatay ka na, hayop ka! Hiyaw niya habang pinapakiramdaman ng maigi ang paglundag ng kotse sa walang buhay nitong katawan. Alam mo maisahan mo ko, tang ina mo? Mauna ka sa hukay, James! Matapos ng ilang sandali, tumigil siya sa pag-iyak at tinuyo ang luha. Naglakad siya pabalik ng beach house at tinawag si Enrico. Agad itong bumaba nung makita siyang nanginginig. Tinabunan siya ng malalapad itong balikat upang hindi makita ng iba ang kanyang sitwasyon. What's the matter? Ba't ka nanginginig? Samahan mo ako. May ipapakita ako sa'yo. Handa na siya sa magiging husga ni Enrico. Kung ipapakulong siya nito, malugod yan tatanggapin. Ang importante, hindi na siya mahahanap ni James. Hindi na siya nito mahahabol at papatayin para sa sariling interes. Fuck! Buti na lang at walang masyadong dugo. Bilis! Let's move it to the trunk. Ha? I said let's move this, Alyssa. Kapag nakita to ni Alice, ikaw pa magiging masama. I will call someone to dispose this. Ang gagawin mo na lang magstay sa bahay, magtago at palipasin ng taon hanggang sa makahanap na ibang lalaki ang babaeng yon. Kumilos si Alyssa. Tinabunan nila lahat ng pwedeng takpan. Nilinis ang bakas sa daan. Sabay silang umuwi. Hindi man lang nagtanong si Enrico kung ano nangyari. Di ka ba nababahala? May nagawa akong masama. Nakapatay ako, Enrico. May tama ng bala ang sasakyan. Sapat na yun para mahulaan ko kung ano nangyari. Kung di mo siya nilabanan, baka ikaw pa na maalam kaysa sa kanya. Do you think his life is more important than yours, Alyssa? Hindi. Kung mangyayari yun ulit, gagawin ko pa rin yung ginawa ko kanina. Baka nga mas malala pa yung gawin ko eh. Mas marunong pa mag-isip ang mga hayop kaysa sa kanya, no? Pero Enrico, aalis na ako sa bahay mo. Maraming salamat sa pagpapatira sa akin para sa pagkakataong to. Baka pati ikaw maipit sa nagawa kong krimen. Kung krimen na pala ang pagprotekta sa sarili, edi lahat ng tao sa mundo dapat makulong. You will not go to jail because I said so. Kung nagagawang bilhin ng mga kurakot yan ng batas para sa kabulastugan nila, ano ba naman yung ilaban ko yung pagiging inosente mo? You did nothing wrong, and his body will not see the light of day. Ipapasilid ko siya sa drum, pupunuin ng semento, at ihuhulog sa dagat. Tumango siya at tuluyang kumalmas sa wakas. Alam niyang tutupad si Enrico sa sinabi nito. Sa katunayan, mas mukha pa nga itong galit kaysa sa kanya. Gayon pa man hindi niya aabusuhin ang awa ng lalaki. Hahanap siya ng timing para umalis. Makalipas ang 2 linggo, hindi siya sumama kay Enrico sa kadahilanang may sakit siya. Pero ang totoo, nagimpake na siya lahat ng gamit at handa na umalis. Ang pera, alahas at iba pang regalo ni Enrico ang balak niyang gawing puhunan sa bagong buhay na tatahakin. Plano niyang mamuhay sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad, yung lugar na hindi na sila magtatagpo muli ng lalaking minamahal niya sa ngayon. Hindi siya nababagay kay Enrico, hindi maganda ang kanyang nakaraan. Mag-iingat ka, iha. Uuwi ka na maaga. Hindi na po ako babalik. Bulong niya sa sarili. Dala-dala ang maleta, naglakad siya hanggang sa labasan. Naabutan niya tuloy si Enrico na nakamasid sa kanya habang nakasandal sa bagong kotse. May lakad ka. Dami mo namang dala. Ba't ka nandito? Kala ko nasa trabaho ka. May lagnat ako. Wow. Now you know how to lie as well. Talaga bang lalayasan mo ako gamit ang perang binigay ko? Wala akong ibang budget eh. Saka, binigay mo na to, bawal mo ng bat. Napalunok siya. Manunubat ako kasi nakakabaliwalis. Talaga bang iiwan mo ako? Oo. Hindi ka naman magkukulang sa mga tauhan eh. Marami kang utusan dyan. Wala na akong ginagawa araw-araw. Para akong palamunin dito sa bahay mo. Masama ba yun? I mean, kung gusto mo lumabas, you can. Just remember to come back. Maghihintay ako sa'yo sa bahay. Ba't mo naman gagawin yun? Di naman tayo magkaano-ano. Because I like you. Hihintayin kita. I will spoil you however the way you like. Basta maghintay lang, Alyssa. The house is empty when you're not there. Paano mo na lamang aalis ako? You always go with me. Maulan man o umaraw. Magkasakit ka man magka-LBM, lagi ka nasa tabi ko. Kapag gusto kitang kasama sa trabaho. So I thought,
You trying to excuse yourself because of fever was suspicious. Dagdag pa nakausap ko si Manang Feli the whole time habang nag-iimpahe ka ng gamit mo. Natawa na lamang siya. Kaya pala sinabi niya sa akin dapat umuwi ako agad. Inagaw ni Enrico ang kanyang maleta. Pinasok nito ang bagahe sa likod at ninabot ang kanyang kamay. Let's not waste the day, Alyssa. Mamasyal tayo. Ngayon lang ako ulit umabsent sa trabaho kaya maigi na manood tayo ng sine, kumain sa labas at mamili ng bagong damit. Sige. Pinigilan siya nito sabay pitik ng kanyang noo. Para next time na maisipan mong takasan ako, suot mo yung pinakamagandang dress na binili natin. You will look exceptionally good just to leave me behind. Di na nga, malay ko ba? Kala ko may ilang ka sa akin, Enrico. Ewan ko kung nakakalimutan mo pero nakapatay ako ng tao. Di madaling kalimutan yun ha. Then that's good. Gusto ko yung babaeng kaya akong protektahan. Nauwi sa halakakan ng kanyang reklamo. Humilig siya sa dibdib ni Enrico at ngumiti ng paggalapad-lapad. Salamat sa mga naitulong mo sa akin ha. Kung di ko dumating sa buhay ko, baka pinaglalamayan na ako ngayon at wala man lang ako chance na lumaban. You did everything by yourself. Kahit wala ako, alam kong kakayanin mo kasi malakas ka, Alyssa. I am lucky to have met you in this life. Saludo ako sa tapang mo. Masuyo nitong hinalikan ng kanyang noo. Kung kaya hinayaan niyang balutin sila ng hiwaga nitong espesyal na sandali. Sa mga panahong hindi nabibili ng pera ang tiwala, natagpuan niya si Enrico. Palagay niya sinyalis ito mula sa tadhana na hindi pa huli ang lahat para sumaya siyang muli. Dito na magsisimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Naging abala si Alice sa pagkaraan ng 5 taon. May pinangangalagaan siyang flower shop na binigay mismo ni Enrico bilang Valentine's gift. Hanggang ngayon alagang-alaga niya ang store. Kahit pa may inaasikasong 2 anak na kambal. Kapapanganak niya lang subalit. Balik agad siya sa trabaho. Delivery! Sigaw ng isang lalaki mula sa harapan. Sinilip niya ang crib ng mga bata bago nagsara ng pinto. Hi, nasa loob ang 2. Napaaga kaya sa out mo? Well, I missed you. That's a fact. Second, binakita akong kwintas while I was scrolling on my phone today. Look, this is precious jewels. Perfect na pandagdag sa koleksyon mo ng alahas na dadalhin kapag tatakas ka na sa akin. Natawa na lang siya. Bitter ka pa rin dyan? Yeah, but seriously, nagustuhan mo ba yung design? I think maganda siya sa leeg mo. Tell me para may pa-deliver ko na. Baka maunahan tayo. Sige na. May kapares ba yan na relo? Couple jewelry sana tayo, Enrico. That's a great idea. Kuminang pa ang mga mata nito. Titignan ko na rin kung may couple rings ba sila. Tama na, baka mamaya yan maisipan mo na naman bilhin ang buong story. But investment in gold is great on. Tinampal niya ang dibdib nito sabay iling. Busy ka na nga masyado, kukuha ka na naman ng bago mong pagkakaabalahan. Aanhin namin yung alahas mo, kundi ka namin makakasama ng matagal sa bahay. You don't have to worry about it. Lalo kaya mga bata na present ako lagi sa bawat espesyal na araw nila, no? When have I ever disappointed you, Han? Ako pa, birthday mo tandang-tanda ako kung kailan. Our anniversary is plastered on my calendar para hindi ko makalimutan. Lahat ay papabili mo, I make alarms for it. Ayoko ma-disappoint ka sa akin. Alam mo, pinagpapasalamat ko na lagi ka nandyan. Di ko inasahan na ikaw pa pala yung makakatuluyan ko. E akala ko pa naman, ikaw magpapahirap lalo sa bawat araw-araw ko. I didn't expect you to be this special. Meaning ko, gusto lang kitang pahirapan ng una dahil kay James pero sa pagtagal na isip ko, sana pala ako na lang siya. If I was him, I would love to have you. Di ko nakakailanganin magpakalulong sa pinagbabawal na gamot, no? Is it bad if I told you, I'm glad that he's gone? Mukhang wala siyang balak na magbago. Kahit nung binigyan siya ng oportunidad na magbagong buhay sa piling ni Alice, wala siyang ginawa para matigil ang bisyo niya. Nagpakasasa siya sa pera. Ayaw umunlad. Pero tayong 2 masaya tayo kasama ang mga anak natin. That's true. I will keep you 3 safe. Pangako ko yan. Ako naman, pagsisilbihan kita at mamahalin hanggang sa maging buto na lang ang katawan ko. Mahal na mahal kita, Enrico. Maraming uri ng adiksyon na kinahihiligan ng tao. Ang iba talaga nakakasira ng katawan at walang katapusan. Nauwi sa masamang bisyo ang tikim. Nagresulta sa nakamamatay na pagwawakas.
May iba naman na nakakayang ibaling ang atensyon sa mga mas importanteng aspeto ng kanilang buhay. Pero higit naman na mas marami ang walang paki sa mga magulang, asawa at anak na kasama sa bahay. Walang katisalalamunan na hihigit pa sa halaga ng buhay ng kasama natin sa tahanan. Sila ang higit na mas mabigat kaysa sa alinmang personal na gusto o pangangailangan. At dahil dyan, lagi dapat silang nauuna, lalo na kapag nangako tayong aalagaan sila. Paano natin mapoprotektahan ang ating mahal sa buhay kung tayo pala mismo ang pinagmulan ng panganib? Ang pagbangon ni Alyssa, marka na may taong kahit anumang gawin mong sakripisyo o pagpapasensya, kung walang awa para sa sarili o sa pamilya, tiyak walang patutunguhan. Kinailangan alamin kung kailan susuko, kung kailan bibitiw para hindi masaktan o madamay sa mga problema. May hangganan ng suporta ng isang misis. Kapag ang kaligtasan ay nakataya, kinailangan humiwalay para tignang maigi ang sitwasyon. Tough love is important. Kung hindi madala ng malumanay na pag-uusap, kakailanganing ipakita mismo ang ending na mangyayari sa pagiging swale at sakim sa karelasyon. Bago naging isang asawa, may obligasyon sa katipan. Tayo muna ay isang tao na may responsibilidad na gawing ligtas ang lipunan sa mga taong bingi sa kung anong tama at mali. May chance ang mapuno ng pagmamahal ang buhay ng tao kung papaligiran niya ang sarili niya ng mga tunay na may paki sa kanya. Sabi nga nila, mas mainam na may maiwang isa basta hindi ka tatraydorin. Aanhin ng maraming kaibigan ko, lahat sila manggagamit. Na kapag naubos na ang iyong pakinabang, wala nang may iwan sa'yo dahil kahit anino ng iyong sarili nanakawin. Sa bandang huli, tama ang naging desisyon ni Alyssa. Nakagawa man siya ng masama, nailigtas naman niya ang kanyang sarili. The End.